Samantala, isinusulong ng ilang market facilitator ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet ang pagkakaroon ng minimum price sa gulay. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, magkaroon ng minimum price sa gulay na dinadala ng magsasaka sa trading post. Ito nga ang pinag-uusapan ngayon ng mga market facilitators sa BAPTC o yung Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Sabi ni Zenith Dulas, sa mga market facilitator dito sa BAPTC, kailangan ng minimum price para matulungan ang mga magsasaka na makabawi at kumita sa kanilang gastusin mula sa pagtatanim, pag-ani at paghatid ng gulay sa trading post. Sabi po yung halimbawa po nasa 20 pesos daw ang target na minimum price. Nang kumita naman ang mga magsasaka. Ang magsasaka nga si Renato Bangsain ng Tinog Ifugao, nabili lang sa 6 pesos per kilo ang inaning repolyo ngayong umaga. Sa computation na, lugi ng 3,000 pesos kung isasama pa ang bayad sa nag-harvest ng pananim. Hindi pa kasama sa lugi ang pagtatanim at ilang buwang farm inputs. Sa diesel pa lang kasi, nasa 13,000 pesos na ang gastos na dati naglalaro lang sa 4,000 pesos. Kaya sana nga raw magkaroon ng minimum price sa mga gulay na inaani nila na sila naman ay makabawi sa pagkalugi. Sabi naman ni Ruth Diego, General Manager ng BAPTC, napapanahon na ang minimum price sa mga aning gulay tulad nga ng farm gate price sa bigas, mais at meat products gaya ng manok, baboy at baka. Kailangan daw kumita ang mga magsasaka dahil ano raw ang mangyayari kung hindi magsasaka o hindi na mag-aani, babagsak naman ang supply. Wala pang reaksyon ng Department of Agriculture sa planong pagtatakda ng minimum price dito sa trading post. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.